I know you're waiting till the morning comes my bed. Enjoying Boracay. Pero guys, yung iniisip ko before pa, yung gusto ko parang, yung content natin is living with the local. Ganon, nakikitulog, tapos nakikikain or sumasama sa trabaho. Gusto kong gawin yun. Okay, so Spanish latte guys. Ganito yung in-order natin sa season coffee. Tapos sabi ko, bakit hindi ko malasahan? Yung pala hindi ko nahalo kasi nasa ilalim yung kape. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. And welcome to Boracay pa rin. Yan. Maaga pa guys. So good morning Boracay, good morning Philippines, and hello world. So 7:23 AM pa lang. And maganda ulit yung panahon. So parang huwag natin palampasin. Ang gawin natin guys, nagbabalak akong suyurin yung Bulabog Beach. Tapos i-check ko muna dito sa harap kung dito nga ba yung activity or doon sa kabila. Kasi kung doon sa kabila, pupunta tayo doon. Mamaya konti. So, pakita ko sa inyo yung ating view. Tahimik ng dagat ngayon. Siyempre wala naman tayong banig. Hindi ko naman dinala. So bali gusto ko kasi sa inyo, yung vlog natin sana ngayon is to compare yung activity dock dito and then sa kabila. Sobrang tahimik guys, nakakatuwa. Ayun, may mga nag-offer na paddle boarding. So ganito guys ang Boracay Saturday morning, kaya sobrang daming tao. Ang dami ha. Good morning sa inyo. Wala nag-party kagabi. Para kasi gusto kong suyurin sana yung Bulabog Beach ulit. Tapos marami pa kasi tayong hindi nakita na marami pa pala ganap doon sa dulo-duluhan, mga coffee shop, mga ganon. Aray give it to me baby. Char. Mamaya sinipa sa akin sa mukha ko, diba? So syempre hindi pa tayo nagbe-breakfast. Ganito guys, kwento ko sa inyo. Meron tayong isang couple guys na imi-meet mamaya for lunch buffet. Syempre separate vlog na yon, and I'm gonna ask for their permission kung pwede kong videohan kasi first time natin magla-lunch buffet sa La Fiesta. Sabi nila ako na daw bahala kung saan. Sabi ko, sa kaya yung pwede ko pang kasi nakapasok ako the last time pero Maharlika. Pagdating sa lunch buffet parang medyo okay naman, nasa less than 1,000 pa rin. Tsaka para gusto kong makakain din para ma-feature natin kung okay ba, diba? Kasi isa sa mga isa sa mga ino-offer na buffet dito. So anyway, syempre later natin pag-usapan yan. Ay wala yung sombrero ko, yung yellow. Ganda ng araw. Kaya pag nandito kayo guys, sulitin nyo. Like huwag kayong tulog ng tulog. Matulog lang kayo pag tanghali pag mainit na. So sige, ganito gawin natin. Kailangan ko malaman, nga pala, ba't di ako nagtanong kung saan yung activity ngayon? Kuya, saan yung activity ngayon? Sa kabila pa rin? Yes po. Sige. Thank you kuya. Ayun, sa kabila pa rin daw. So ang gawin natin, punta tayo ng D-Mall na lang tayo. Ayun, at least mapakita ko sa inyo to. Yung ganda ng Station 1 and Station 2. Labas tayo ng D-Mall, lalakarin natin hanggang Bulabog Beach. Pakita ko sa inyo yung lalakarin natin. Iniisip ko kung magbe-breakfast tayo, light lang. Kasi mamaya kakain tayo ng bongga. So tanungin ko sarili ko, saan yung light? At gaano karami yung light for me? Ganon. Ayan nakakatuwa. Ang dami naliligo. Kasi alam nyo ba guys, for the past 2 days, nung unang dating ko dito, syempre maulan, wala masyadong tao. Like may mga naliligo, pa ilan-ilan. Pero nung biglang umaraw, start kahapon, talagang dagsa yung tao guys. Enjoy nila. Pero ang hindi nila alam, mas okay pa rin kahit habagat. Basta allowed mag-swimming. Si Daddy. Yes, Daddy. Ay, ito na yung Starbucks ulit. Starbucks lost our loyal customer today. Tsaka guys, kung kakain kayo sa Andox, mag-i-Starbucks kayo dito, mag-7-Eleven kayo, marami kasi tayong naririnig. Alam niyo lalo na yung mga inggiterang friends ninyo sa Facebook pag nag-post kayo. Yung mga sasabihin na, ay, nag-Boracay ka pa, tapos Andox lang din naman pala. O kaya nag-Andox ka sa Boracay pa. Parang ganon. Wait lang Pahangin lang tayo. Kasi mainit na sa part na yun. Ayun, alam ko na. Kung ano yung sasabi kong light snack, magtatako tayo. Thank you so much, Lord.
Kasi at least hindi lang habagat yung experience natin, kundi umaraw din. And ang sarap-sarap maglakad dito. Uwi na tayo bukas eh. Magpa-finale vlog tayo. Yung finale vlog natin guys ay yung parang treat sa atin ni Kuya Daryl. Maghahanda daw sila for me. At ako lang yung bisita guys. Tapos ang kasama si Kuya Jerome, yung partner niya sa pag-tour plus yung family niya. Sabi ko gusto ko ma-meet yung family niya. Ayun, wala nga lang yung anak niya daw kasi na parang nandun sa Aklan. Pero nandito yung mga pinsan niya, mga kapatid niya. Nakakatuwa. Kumain kami kagabi dito nila Tron. Wait. Ayan. Ito si Idalicious guys. Kumain kami dyan. Kagabi nila Louie, nila Boracay Daily. Tapos na-meet ko yung owner ng Pick a Pearl. Which is makikita nyo lang dyan sa katabi sa ilalim ng Tiger Spa. So actually ito na yung D-Mall. Tagos na tayo dyan. And then punta tayo ng Bulabog. Kasi mamaya sobrang busy na sa Bulabog. Like anong oras na ba? 7:40 na guys. So mamaya magiging busy na kasi alas 9 yung start ng mga water activities. Tapos yung meet up nyo doon sa Bulabog Beach. Taho na lang tayo. Taho. Asa ng taho sa gugutom kong puso. Charot. Walang connect. Ayun. Kuya, taho. Pila? Isang size lang? Okay. 50? Okay. Sige kuya. Ilan? Isa lang? Mainit-init pa? Thank you kuya. Ay, ba't nilalanggam ang person? Wait lang. Hala, hindi ako diabetic ha. Paling ko itong langgam na ito. Ito yung sabi ko sa inyo, light breakfast muna tayo. Sarap. Hindi ba bawal kumain dito, no? 50 pesos guys, taho kay kuya. Actually, meron din ako nakikita ng bebete ng taho doon. So yun na, yung confirm ko guys na usapan din namin nila Boracay Daily. Hindi na naninita yung mga bantay dito. Pero make sure na lang na clean as you go. Kasi once na, alam nyo na, mag-start na naman yan, may mamakitang dumi. Lalo na yung mga bote ng mga alak, ay magiging stricto na naman sila. So huwag na lang kayo maging pasaway. Pwede kayo magdala ng pagkain. Light snack lang. Huwag naman yung ulam at saka dito kayo mag-iihaw. Puhulihin talaga kayo. Nagano sila. Naglilinis sila ng bubong. Ito pala guys tips ko rin. Tip ko rin sa inyo. Kapag nandito kayo tumatambay, make sure na yung puno. Ayun ang ganda-ganda kasi di ba? Yung punong pagtatambayan nyo, walang nyog. Makikita nyo talaga si San Pedro pag natamaan kayo. Kasi yung iba meron. Kaya ingat-ingat na lang. Nandito pa rin kayo. Saan kayo punta? Pumunta rin ako sa kabila eh. Kayo po? Dito, tapos punta ako sa Bulabog. Bulabog din. Kami kahapon. Kahapon? Enjoy May nagpuputol ng nyog. Ayun Pag tinamaan ka talaga niyan, San Pedro lang makikita mo. Ayun si kuya. Wiw! Ubus na yung taho ko. Magana na tayo. Punta tayo sa may basurahan. Ay, hello po. Ay, sige po. Yung asawa ko kasi hunting yun. Really? Asan siya? Nasa ng garden. Lulukoy ko lang, papakita ko sa kanya to. Ay, sige po. Okay. So, 1, 2, 3, thank you so much. Kakulay pa tayo na. Picture po tayo. Okay, sige. 1, 2. Taga saan po kayo? Malolos, Bulacan. Bulacan din. Wala, pangatlo na kayo sa taga Bulacan. Even yung mga nephews ko, no sure. So, ilan po kayo dito ngayon? My family, 6 kami. Ay, wow. Tapos saan po kayo nakastay? Sa garden. Naglalakad na kayo. Yeah. Mark po pala. Nagpunta ako sa Crystal City. In-inquire ako. Ano po pala name nyo? Jerry. Sama kita dito. Ito si Jerry from Bulacan. Yeah, Malolos. Natutulog pa yung wife niya. Wala, you missed this chance. Sige po, see you around. Ay, ito pala guys, pakita ko lang sa inyo. Kasi kasi sabi nyo, safe ba dito sa Boracay? Guys, safe dito. Kasi mo, ang aga-aga merong may lifeguard. Tapos, may mga flag yan, di ba? Kulay. Makinig kayo kung anong flag, okay? Pag red and yellow, pwede mag-swim.
pag red, no swimming. Meron pa yan, dalawang red, tapos may line sa gitna. Ang ibig sabihin, very dangerous. O, tignan nyo, kabisada ko na. Ayun, no. Tapos, aside from yan, syempre, may mga naka-destino or naka-duty na mga police dito. Local. Ayun sila, oh. Pwede rin kayo magpa-assist. Kung kunyari, nahihilo kayo, mga ganyan. Meron din sila mga rescue dito. Ay, nakasalubong ko lang itong tatlong to, ah. Dito sa Station 1. Bakit sila? Alam nyo, ito yung kinakaloka ko. Bakit yung iba, hindi pawis eh. Ako na nasa dagat na. Kahit, ay, borta pala si ano, yung lifeguard. Kalok. Pati lifeguard hindi pinalagpas. Ayun, mga nagja-jogging. Actually, okay din naman mag-jogging na naka-chanelas or naka-paa. Kaso guys, masakit siya sa paa pag tumagal na. Lalo na flat yung surface. Magdala na lang kayo, magbaon kayo ng sapatos. Maya-maya na tayo punta ha. 7:51 pa lang. Yan, maya-maya konti tayo, no? Maya-maya na tayo punta doon sa Bulabog kasi wala pa masyadong tao doon. Pakita ko sa inyo. Ano nangyari kay Kuya? Ay, meron bang may kailangan may nangyari ba? Ayun, meron nga. Oh, ang aga-aga guys, merong may kailangan ng rescue. Ayun, pumupunta na yung mga pulis. Yun, nandun. Hindi pala, parang, hindi naman siguro na, na bagsakan ng buko. Doon lang, ayun lang, sa may Epic Bar. Ay, ito pala yung Epic. Doon, yung sa way na papuntang Andox. So, ayun pala guys rin ako, first aider din ako ha. So if ever na yung mga CPR, marunong ako. Kaya parang ako rin, gusto ko rin yung naglilibot-libot para at least, syempre kung makatulong kung meron, pero ayoko naman dumating yung time na meron talaga. Oh my God. Siya yung naglilinis, no? Pababa na siya, nadulas yata yung paa. Hanggang from saan? Sa bubong mismo? Sa may ilaw na? Oo, ilaw na. Okay. Kasi nasabit sa doon, no? Kaya nauna yung dito niya yata nauna. Kung nadulas lang yun, diretso yung paa lang nauna. Oo. Ay, nasumapit siya. Pa-x-ray pa rin yun, tsaka Di ba yung ang hagdan nga sa ibabaw nga gilapakan na napuslo. Doon po konseptiw, ako lang ang hagdan. Dapat meron nga silang daanan dyan. Oo, dapat ganyan-ganyan sila di ba, sir? Kailangan dalhin nyo sa pa-x-ray. X-ray yun. Oo, kasi basta pag ulo nakichismis pa tayo, no? Ito yung sinasabi ko guys, ayoko habang nagbi-video tayo, ayoko para maka-capture ng mga ganyang aksidente para lang mag-viral. Ayoko. Kahit na wala na, kahit di tayo mag-viral, basta happy lang palagi. So anyway, kwento ko na lang. Chismis ko ha. Siya yung naglilinis kanina ng bubong, pati yung buko. Tapos pababa na siya, sumabit daw yung paa niya. Doon siguro mga 10 feet din yung taas. Sumabit siya. Tumama daw yung dito niya. So kailangan niya X-ray guys. Doon siya sumabit sa parang gano'n, yung tolda. Ayun, nabali nga yung tolda. Dapat kasi kapag may mga ganyan, lalo na yung mga establishments, meron kayong parang talagang daanan papuntang bubong. Ayan. I mean, hindi ako nagsisermon, pero dapat meron kasi for the safety of your yung trabahador na, kasi for sure hindi yung maintenance niyo sa bubong, hindi naman like once a year. Kawawa naman. Di ba? O ayan, wala nang tao tuloy sa lifeguard station. Ako muna kaya magtao. Wait lang. Ay, hindi, meron na. Bakit may pumalit? Borta na naman yung mga lifeguard dito. Naka topless pa. Ang harot-harot ang potek. Sumisilip-silip siya. Ganun dapat talaga. So yun, anyway. So guys, basta kapag may mga nakita kayong aksidente, like yung mga literal na crash ng car, mga ganon, huwag nyo gagalawin. Okay? Kasi possible pag ginalaw nyo pa yan, hinila nyo, nilabas nyo, matik yan, baka may ugat na maputol. Lalo na dito sa neck.
napaka tawag dito, vulnerable. Lalo na pag sa aksidente, yung trauma kasi ng muscle. Ito yung mga plug, again. Papansin lang tayo kay kuya. Ayan. Very dangerous. Very, no swimming. Tapos swimming area. Umakit yung pulis eh. Baka sabihin, hulihin ako. Bakla ka, huwag kang malandi. Ganun. Ba't nakapila ka dyan? Ayun. Nakikita niyo ba? Wait lang Kasi pwede kayo mag-swimming hanggang dito. Sa light, yung makikita yung light color ng ng dagat. Pero once na doon, yung madilim na yan, huwag na kayong aabot-tapot dyan. Kasi malalim na. Okay, so anong oras na? 8 o'clock ng sakto. Tara, Magbulabog Beach na tayo. So, Station 2 from Konting Station 1 doon sa accommodation natin. Yun yung ginawa natin. Then, punta tayong Bulabog. Doon tayo maggulo. Nabusog naman na ako. Yan. Actually, meron naman na tayong dito, diba? Parang shots dito, diba? So, hindi na tayo kukuha ng shots dito, ha? Kita-kits na lang tayo doon. Sa may undocs na lang. Sige. A few inches later. So, okay guys. Nandito tayo sa Balabag Wetland Lake. Ayan. Tapos, dito yung papuntang Bulabog Beach. Tara. Tapos, pakita ko sa inyo kanyang mga dadaanan natin. Ito, may Ernest Place dito, Boracay. And ito yung isa sa mga nire-recommend sa akin na itry ko daw. Yung Zugba Grill House. Masarap daw din dyan. So, dito pala siya. Okay. Tapos, may Lake Suites apartment. Ayan, spa. Dito tayo sa gilid kasi malamig pa. Ito yung Ernest guys. So, actually, pwede rin pala dito. Oh. Malapit din. No, kahit hindi beachfront. Kasi guys, yung mga accommodation na bandang dito na is medyo, syempre, mura. Kumbaga, hanap pa ako. Red Coconut Resort. Meron din dito. Sa Bulabog. Ayan guys, Melmore's Diner, Karinderia. Ayan. Ay, hello. Tapos, yung kinainan natin dati guys, na Esquinita. Ito, dito lang siya. Ito, ito yung Big Brother ba? two brown boys. Two brown boys, ayan. Tapos pag dire-diretso niya yan, may Esquinita na resto. Kinainan natin yan before. May Congas, Thai food. Lydia Residence. Diba? Okay, so Hanoi Pho, Vietnamese noodles. Oh, 9 AM. Oh, ngayon ko lang to nakita. Itong Korean grocery na yan, wala na yan. Tapos ito yung isa rin sa nire-recommend sa akin. Since mahilig tayo sa inasal, try ko rin daw sa JT's Panukan Grill. Ayan. Ang layo kasi. Siguro kung dito tayo naka-stay, pwede. Pwede rin naman kayo guys kasi. Pwede rin kayong mag-e-trike, pahatid. Pero ano na yan, special kasi wala talagang dumadaan dyan. Tapos may Nuki Hostel. Merong Danarus pa. Ayan. Nakikita ko rin yan sa TikTok. Ito. Tapos dito, sa gilid na to, itong daanan na to guys, marami na dito. Yan, may ramen. Tapos, magkakadikit na. Yan, kita nyo ba? May lazy dog. Dito yung lazy dog. Dito rin yung nire-recommend sa akin yung lazy dog na yan. So may daanan dito. May Hotel Mekasa, may Hotel California. Ayan, may 3 meters, may 70 meters. Hotel sale or rent. Oh, wala man tayong perang ganyan. Vargas Apartel. Hindi po kuya. Ay, ayan na ang araw. Ayan, tapos wala na to. Parang private property na yan guys. Parang gusto ko na lang dito maligo. Ay, dito pala dumadaan yung hop on hop off. Ayan nakalimutan ko, dito nga pala yon. Ay, ito merong Blue Lotus Garden and Bar. Maalon kaya dito. Check natin. Tapos nandito rin yung isa sa mga I Love Boracay sign. Meron sa yung Boracay lang, meron doon sa Cagban, Jellyport. Tapos dito sa may D-Mall, sa may
Balabag Lake, merong Isla Boracay, di ba yun? Tapos ito rin, Isla Boracay. Okay, so we are here na guys. Parang hindi mahangin dito. Ang ganda ng araw. Dito yung sunrise. At saka guys, kasi nung dati, dito tayo nagstay. Umalis tayo ng maaga, like 6 AM. So hindi natin naabutan yung ganitong itsura niya. So nga no, taba at least may shots tayo ng ganito, first time. Parang morning shots dito sa Bulabog, sorry. Medyo against the light. Pero mamaya paghapon na yan dito. Pero ano, pagkukuhaan naman kayo, kaya na nila yan paliwanagin. Medyo mahangin dito. Dito muna tayo. Lakad tayo. Actually, pag nag-land tour kayo, isa sa mga pupuntahan nyo itong ano, yung leaning tree, coconut leaning tree. Pero high tide ngayon. Aray ko. Ay, in fairness, malinis yung tubig. Oh. Ayan, medyo mahangin na dito. Ayun yung leaning coconut tree. Sir, para sa yung... Tapos na kuya lahat. Ayan. So, saan yung activity, Doc? Like where? Like where? I mean, human drone din. Natatawa lang ako pag beggar dyan. O hindi, pero ano, masaya yan. Magaling din yung mga bata guys doon sa may ano, sa may Balabag Lake, sa may tapat tumakdo. Pag may nakita kayong mga bata doon. So anyway, parang ma-enjoy ko dito kasi mahangin. Okay. Kasi ganito yung pakiramdam ko nung habagat doon sa kabila. Pero hindi maaraw. Ngayon maaraw, pero masarap mahangin. Tara, lakarin natin. Susuyungin natin tong ano, bala. Ay, alam nyo ba? Doon sa pinanggalingan natin sa may lake, meron doon basta may daanan doon. Tapos pag dinire-diretso nyo to, kabilang side lang pala din ng ano, palabas doon sa road. Ayan. Tapos marami na accommodation dito. At saka isa sa maganda dito guys, nagustuhan ko kahit nag-overnight lang tayo dito, is itong daanan, sementado. Tapos malayo siya doon sa beach, which is yun na. Diba? And then meron din dito mga hidden cafe guys, like hidden gem cafe na pwede nyo itry. Isa dito yung Calma Cafe, which is nandun pa sa dulo. Ayun o. Diba? Nakakatuwa din. Parang, ay, property for sale o. Wala, last time lang guys, like last month nag-ooperate pa to. Oh, ayan. Sa mga may nating friends, ayan yung number. Oh, piliin nyo na. Tapos ako tatao. Charot lang. Dito na tumira. Ito mga accommodation guys, kasi karamihan sa mga accommodation dito Airbnb. So, i-search nyo na lang sa Airbnb para makita nyo yung pangalan. Kasi katulad dito, mga walang pangalan. Ganon. Tapos pag pupuntahan nyo, ano na lang yun, hanapin nyo lang siya by picture. Tapos, itong daanan na to, may kainan din dyan pag pinasok nyo. Okay? Kasi nakikita ko yun sa TikTok. Ganon. Meron. Okay? Tapos dito tayo nagstay before. Katulad nito, wala rin pangalan. And then dito tayo nagstay before. Pakita ko naman sa inyo ulit dito yung Airbnb. As in, katapat na katapat niya lang ang leaning coconut tree. Maganda dyan, doon yung room natin sa baba. Tapos dito yung may area ito nakatira sa taas, diba? And ito guys, isa sa mga magandang resort dito is the Seven Stones. Ito siya. Medyo may ano, nire-renovate yung ibang part ng hotel, pero maganda dyan. Seven Stones guys. Ito nyo palang, oh, itsura pa lang. Tapos meron din silang beach beds. Ayan, nagpe-prepare na sila. Gwapo ng guard. Pwede dito mag-jogging actually. Sa umaga marami nag-jogging dito. Tapos ito naman is Palasa. Diba? Parang kung gusto nyo guys ng ano, parang tahimik na version ng Boracay. Tapos maganda rin yung tubig naman. Yung, actually, ang kinaibahan niya lang, yung ganda ng tubig, parang masasabi ko, mga 10 meters lang. Then, makikita nyo na yung parang marami ng seaweeds, mga ganon.
Pero sa Boracay kasi kahit lumakad kayo ng matagal ng malayo pala, mababaw tapos malinis pa rin, di ba? Ay, ito banana. Banana, Boracay, The Monkey Tree Cafe and Bar. Isa rin yun sa mga naririnig ko. Banana Bay. Ay, guys, yung couple na imimit natin sa next vlog natin, dito nakastay sa Banana Bay. Okay, so mas tahimik, which is okay naman, di ba? Tapos ito, Niu Ohana East Bay Hotel Resort. Ayan, oh. Ito, apartment buildings with land for sale, Ventoso Residences. Next is pinahirapan akong basahin. Levantine. Ayan, where the sun rises. Okay. Charot lang. Ayan, ganda dito. Ayan, oh. Ayun. So ito, pag dire-diretso nyo yan, guys, tapos kanan kayo, tagus ulit yan doon. Ibig sabihin, mga residents na. Ayan, may mga nagja-jogging. Actually, oo nga, no? Kasi ang tahimik. Nakakatuwa lang. Like, first time ko to na suyurin ng ganito kaaga. Kasi nga, last na natin dito, overnight lang tayo. Tapos ang aga pa nung natin. Ang aga nung flight natin. Umalis na agad tayo ng mga 6 AM. Ayan. Tapos pwede rin mag-bike dito. At meron din ako nakikitang lifeguard post. Ganda lang. Maganda dito, guys. Ito, wala na tayong wala na tayong makikita. Pero dire-diretso kasi may maganda pang resort dito, yung Aqua. Sabi ko nga, guys, nag-iisip ako na magstay dito ng isang buwan. Parang gawin kaya natin yung sa Vlogmas, no? Para halos lahat na pwede nating gawin is magagawa natin. Kahit yung parang buhay lokal. Pero guys, yung iniisip ko before pa, nabanggit ko to sa Bangkok vlog natin, yung gusto kong parang yung content natin is living with the local, ganon. Yung parang marami na kayo nakikitang documentary nito, yung nakikitulog tapos nakikikain or sumasama sa trabaho. Gusto kong gawin yun kasi yun yung mga parang hindi ko nagawa before, yung mga nagtatrabaho sa fast food, nagtatrabaho sa mga restaurant. Yun yung naisip ko, yung kahit nga magsasaka, yung mga ganon. Basta pag naka 100k na tayo subscribers, who knows, kahit naman sabihin natin next year pa ako maging 100k, alam ko naman darating din tayo doon. Just be positive. So ito, medyo malawak na yung area dito kasi may magandang ditong resort. Ayan, so dito tayo nanggaling. Tapos ito yung itsura nya. Ayan, ang ganda. Ganda magano dito, guys. So ito yung Aqua Boracay. Ganda magstay dito kasi yung sakop nya ang ganda, oh. Kung gusto nyo ng tahimik, pwede kayo dito. Yan. Tapos pag pala, guys, pag habagat naman, or basta kasi pag maganda yung panahon sa kabila, nandito yung hangin, as in malakas yung hangin. Nandito yung mga kite lesson. Ganyan. Yun yung water activities na nakita natin last time na hindi natin alam kung ano tawag, kite boarding, mga ganyan. Tignan nyo, pakita ko sa inyo. I mean yung kung nasan tayo. Tignan ang daming puno. Nakakatuwa. Ang ganda. Gusto ko yung mga ganitong view, oh. Walang mga buko. In fairness, inaano nila. Na-maintain nila. Ayan. Okay, so ito na. Beach, Boracay. Ayan, may parang lifeguard. Okay. So next tayo after ng Aqua Boracay. Oh, ito yung The Black Attic. Black Attic is a cocktail lounge. Ito may mga kites center na dito. Tapos ano to? Aisatu Beach Resort, Habagat. Yan. Ang ganda rin dito kasi maraming puno, oh. Tapos ayan, ganun pa rin pala. Sa kanila pa rin to. And then may daanan dito. Syempre hindi ko alam kung saan papunta. Aisatu Beach Resort. Tapos yung Habagat is yung kiteboarding center. Ito naman hindi ko makita, parang sarado na siya. Alam niyo, mali yung ginawa natin. Dapat nag-e-trike muna ako papunta dun sa dulo. Dun ang daan natin sa Balabag Lake.
Tapos, saka ako lumakad papunta doon. Close pa siya, pero ito yung restaurant, Kaidi. Ay, sarado na talaga ata siya. Kaidi Japanese Resto. Kasi last time, I think naabutan lang natin ito hanggang dito lang. Tapos nilakad natin, lumakad tayo sa shore. Okay lang din naman, wala namang mawawala, di ba? Hanap lang tayo ng pwedeng pestuhan para makaupo. Tapos magnilay-nilay lang tayo. Actually, pwede nga dito, oh. May may nakikita kong upuan, no? Ay, ay may tao. Ayan. Marami pa to, guys. Akala nyo lang wala na. Yun yung akala ko. Nung time na nandito tayo, akala ko, sabi ko, ay, wala na pala. Okay na yun. So guys, parang nasa dulo na tayo. Malapit na tayo dun sa hinahanap kong coffee shop, yung Calma Coffee. Dito sa Bulabog Beach. Tapos malapit na pala siya dun sa pinaka road ulit kung saan pwede tayong sumakay going back to D-Mall na lang siguro, or going back to McDonald's. Kasi yung inanahan natin, dinaanan natin, medyo wala na, parang more on private property siguro. And then meron dito ito, anong cafe ito? Cafe. Ay, ito na. Oh, ito guys, yung Calma Cafe. Ayan. Ito na pala siya. So, ang haba ng nilakad natin. Siguro, kung from start ng yung sa may signs ng Boracay, pag nilakad nyo hanggang dito, siguro mga 7 minutes to 8 minutes, ganyan. Kasi nagbagal-bagal tayo. Ayan, and the view up there, look, may duyan-duyan sila. Ayan. So, ito, isa to sa mga sinasuggest sa akin. And then, pag dinadiretso nyo na yan, ayan, main road na. Check yan natin, kasi kakain tayo eh. Okay daw dito. Good morning po. Pwede mo check yung menu? Sa coffee lang. Yeah. Pero sige, check mo. Okay, so more on pizza. May breakfast kayo? Ito. Okay. So, Calma Cafe guys, and yung kanilang menu o yung mga price nagre-range from 200 to 500. They're open from 11. Agad nyo ata nag-open? Ayun, 7. Pag breakfast kasi 7 a.m. to 9 p.m. Ayun. Tapos sa coffee naman 100 to 200. I want to get the Spanish latte ice, 50% lang in sweetness. Thank you. Sa taas na lang ako. Thank you. Ay, medyo gubat. Aray ko. Ay, cute. Oh. Ay. So, ito siya. Pero mas gusto ko doon. At pakita ko lang muna sa inyo. Good morning po. Yan, libre ng tubig. Okay, good morning. Uy. Dami pwedeng pwestuhan dito. Ayan. Kakayanin kaya tayo nito. Tapos meron din dito. Pero mas gusto ko doon sa kabilang side. Abangan ko lang yung drinks natin. Ayan, thank you. Paano makapunta doon? Sa kabila. Bababa po kayo. Tapos, nasa kabila yung hagdan. Okay, sige, doon na lang ako. Thank you po. Doon pala, sa kabila tayo. Private property na yun sa taas. Siyempre, ingat-ingat, di ba? Doon na lang sa kabila. Magbayad na ba? Sige, bayad na lang ako agad. Para diretso na ako. Thank you. Ito na siya guys. Spanish latte, alam niyo naman yan. Mahilig tayo sa Spanish latte. And spiral siya. Yan. Uy. Ito pala, mas okay dito. Wait. Pakita siya. Ayan siya. So meron duyan dito. And then ito. Ang liit. Tapos meron pa dito. Ang ganda. Dito tayo pwesto. O diba? Dito tayo magkwentuhan. Ang dumi na nung tote bag natin. Ang saya, ang cute. Ganda dito guys pala. Ay, sorry. Nagulat ako. Saan ka nag-galing? Thank you po.
Nagulat ako kay ate. Biglang sumulpot sa likod ko. So, ang pangalan ng cafe na to guys is Calma Cafe and Restaurant. Kaya, alam ko na kung bakit kalma. Like siguro, by the word itself, sobrang kalmado. Nung tubig dito, tapos yung hangin guys, okay. Okay na okay. As in, maganda. Maganda yung pwesto dito. And syempre, tignan nyo naman. Tapos meron na daw ano dito, parang mga habal-habal pabalik ng D-Mall. Pwede na yung maghabal-habal na tayo. Ayoko na maglakad. Napagod na ako. So actually, isa to sa mga gusto ko ipakita sa inyo kasi marami nagre-request ito. Okay, so Spanish latte guys. Ito yung in-order natin ito. Ganito yung in-order natin sa season coffee. Tapos sabi ko, bakit hindi ko malasa? Ito yung pala hindi ko nahalo kasi nasa ilalim yung kape. At medyo maganda dito, kalmado yung sa second floor kasi sa kabilang side kung saan natin kinuha to, may ano, marami tao, marami nag-stay doon. So mas okay dito sa side ito. So dapat ganito talaga kulay niya. 50% yung sweetness. Check natin, the moment of truth. Ay, sino ba yung ano, nagsasabing pumunta ako dito? Wait lang Calma Cafe. May nag-request kasi, so pakita ko lang. Okay, so the moment of truth. Guys, mahilig talaga ako sa coffee. Alam niyo ba, nung nag-Hanoi tayo even yung danang, nakaka-4 na kape ata ko sa isang araw. Yung bakshu, parang ganito rin siya. Pero dito, pa isa-isa lang naman kasi more on food tayo, more on kain tayo, diba? So currently guys, it's 9:14 AM na. Total nakapagtaho naman na tayo. Nagkaroon ng laman yung tiyan natin kahit pa paano. Okay na yung kape. Hindi tayo a-acided for today's video. And I think okay din ang ano dito, Wi-Fi dito, meron sila. Pero hindi nakakapasok ang 5G, naka LTE lang ako. So anyway, hindi ko makailangan. Magpo-post na lang ako mamaya. Sarap na ng ganitong feeling guys. Like, maaga, wala kang iniisip na gagawin, naglakad-lakad lang tayo, pahinga lang, chill. Yun nga na talaga, pag naglakad ako guys, hihingalin talaga ako ng bongga. I mean, hindi, pagpapawisan ako ng bongga. Ganun, yun guys yung ano, nagiging cardio ko na. Kaya minsan lang may makikita kayo sa videos natin na parang pumayat yung mukha ko, ganyan. Ibig sabihin, yung last na pinuntahan natin, Haggard, gano'n. Katulad nito, Boracay. Pag uwi ko na naman ito, halata na parang pumayat ako ng konti. Kasi nahalata ko siya guys, dun sa damit natin. Minsan kasi may mga damit tayo na sabi ko, ay sumikip na naman. O kaya, ay lumuwag, ganon. And ito confirm sa mga nakakasalubong ko, sa mga nakakilala sa atin. Sinasabihan ako na, hindi naman ako ganun kalaki pala in person. O, sa ano lang kasi, itong camera natin, naka-linear. So parang ang shots niya, ganito. Diba, dapat ang shots is, ganyan talaga, diba? Pero yung point of view niya kasi, parang naka-oval. So minsan, pag may nakita kayong shot sa gilid, tumatabingin na siyang gano'n, yung mga subject. Ganon siya. Nagpaliwanag. So, ayun. Na-enjoy ko siya and meron pa tayong vlog mamaya, yung couple, again. Tapos, sa hapon, wala na tayong gagawin, siguro. Ayoko nang mag happy hour. Kasi uwi na tayo bukas. Gusto ko fresh tayo, at saka ayoko masakit yung ulo ko pag-gising. Hindi naman ako nalalasing. Kumbaga parang na-experience ko lang yung sakit ng ulo ko nung nag-Movenpick tayo. Like talagang kasi grabe yun, diba? 2 wine, tapos may tequila sunrise. Yun ang peg. So anyway, ito, para naman maging may kabuluhan pa yung vlog natin. So guys, we will be in Singapore next week. Real time to so next week pupunta na ako sa Singapore, and then so expect nyo guys na after Boracay vlog is Singapore na. And guys, basta ganun kung first time nyo sa channel ko, ang vlog ko is more about interaction, may communication, parang ganun. Kumbaga, even the viewers, gusto ko ma-feel nyo na kasama ko kayo dito. Ganun, na parang magkaibigan tayo, nagkukwentuhan, pinapakita ko sa inyo lahat. Ganun, kahit naglalakad lang ako guys, gusto ko pinapakita ko sa inyo yung dinadaanan ko. At least, kasi alam ko naman guys, hindi man sa pagyayabang, pero alam ko pa rin na may mga nagme-message din kasi sa akin na hindi pa sila nakapunta ng Boracay, or malayo pang mangyari yung makapunta sila ng Boracay. Parang at least through me, di ba? Napapakita ko sa inyo
kung gaano kaganda yung pinupuntahan natin. So ganun. And at the same time, syempre personality ko, makulit, na-entertain kayo, and thank you so much. Bakit nag-thank you agad ako? Di pa to finale vlog. Guys, sabakan nyo yung finale vlog natin. Pahinga lang tayo kasi 9:19 pa lang. Ang usapan namin for the lunch buffet is 11:30 pa. So marapin pang time. Tapos guys, explain ko na lang din yung difference ng, sabihin natin, Station 0, Station 1, Station 2, Station 3, at saka Bulabog Beach. So guys, if curious kayo kung ano ba yung meron sa Station 1, Station 2, Station 3, Station 0, tapos sa Bulabog Beach, ito yung difference niya. Sa Station 0 muna tayo guys. Ito yung medyo mamahalin. Kasi nandun ang Shangri-La, nandun ang Crimson, nandun din ang Mountain Peak, which is meron silang sariling beach. Ang ganda ng tubig kahit na malumot sa Station 1, Station 2, Station 3 doon, hindi nilulumot. Tapos parang private, more on semi-private yung lugar. Kaya kung gusto nyo ng tahimik, kung gusto nyo ng parang hindi na kayo lalayo pa para makapag-swimming or makapag-relax, like complete hotel staycation, then dun kayo. Ang Station 1 naman, kilala sa ang Station 1 sa Diniwid Beach, may easy access, tapos nandun din ang grotto. And more on parang paglabas nyo ng resort niyo, pwedeng main road na, konting lakad lang. Ayun ang maganda, konting lakad lang, beach na. Like tatawid lang kayo sa isang restaurant, beach na, ganun siya, easy access. Tapos tahimik lang din. And then more on, mas maganda kasi doon yung mga happy hour. Kasi nga, yung bandang dulo ng Station 1, wala na mga puno. Kaya talagang tanaw na tanaw nyo. Sa Station 2 naman, more on party. More on mga restaurants, ganyan. Konti lang yung mga resorts na nandoon sa Station 2. Sa karamihan, nandun yung mga gusto nyong mamili na pasalubong sa D-Mall, gusto nyong kumain, nandun din man yung kilalang Epic Bar, nandun din yung Uptown na resort, and then maraming nagtitinda ng mga pasalubong sa beachfront pa lang. Tapos ang Station 3 naman, medyo tahimik lang din, maraming puno, tapos marami yung resort na nandun, tapos may easy access na kayo sa Angol Beach, at saka kung dinire-diretso nyo pa yung pinakadulo niya, may Secret Beach. Ganun. And then dito naman sa Bulabog, sobrang chill lang dito guys. Sobrang tahimik, sobrang daming puno. Nandito yung kilalang coconut na leaning tree. And then may mga coffee shop katulad dito. May mga hidden cafe and restaurant din dito guys. If ever na maganda yung panahon sa Station 1, Station 2, Station 3, dito expect nyo nandito yung hangin. Like talagang malakas yung hangin. Kaya ang mga activities dito is kitesurfing, ganyan. Tapos if ever naman doon sa Station 1, Station 2, Station 3 ang habagat, then yung mga water activities dito nililipat kasi dito tahimik na. Ganun po ang difference ng Station 1, Station 2, Station 3. Add ko na lang din na ang Station 1 meron silang sariling activity dock na kapag may kinuha kayong water activities, nandun na lang malapit yung inyong meet up point. Ganun din ang Station 3 pero wala ang Station 2. Okay? So ganun. Either kung sa kayo mas malapit. Pwede. And that's it. O diba, meron pa tayong na pag-usapan. Parang mas feel ko rin dito, aside from umaga, parang okay din siya sa mga hapon. Like kahit tanghaling tapat nga, pwede. Kasi napapaligid rin siya ng mga puno. Kahit maaraw, ayun ang araw-araw ngayon. Yan siya guys. I know you're waiting till the morning comes my back. Ayun ang ganda. Wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, the one on Diba? Ganda guys. Okay dito. Perfect. Approve. So check ko lang ha, yung ipapakita ko pa rin naman sa inyo dun guys bago tayo maghabal-habal. Okay. So ang labas nito guys is Club Galaxy. Saan ito? Open every night. Party. Ayan. Tapos konting lakad na lang, doon tayo maghahabal-habal. Tuluban Road yung natin, labas. Tapos medyo malayo pa siya. Ayan o. Andito tayo. At ang D-Mall is nandito. Itong lake. Ito yung Balabag Lake. Medyo malayo nga. Tapos sabi niya mga 35 pesos yung habal-habal. Magpabarya na lang tayo. Ayun lang guys. And sa mga ganito actually, nasabi ko naman sa inyo na yung reason natin kung bakit tayo nandito, di ba? Ulitin ko na lang ulit. Baka may mga first time kasi dyan na nanood ng vlog natin at ito napanood nyo. Tapos sasabihin nyo, ano naman pinakita mo? Parang walang kwenta. So, bali, tinirit kasi tayo guys ng isa sa mga followers natin na galing ibang bansa.
dito. Na-meet ko na sila kahapon. So, ganun din yung nangyari kasi sa atin last time nung Boracay. So, ngayong Independence Day, may nag-treat ulit. We just kasi ganito lang talaga, buti na lang, ganito yung parang mga araw na wala pa tayong maganap sa buhay. Kaya napagbigyan natin. And then, nung last time kasi wala pa masyado tayong napakita, di ba? Parang ganun lang din ngayon. Na relaxing moment lang kung ano lang yung ma-videohan ko, kung ano lang yung mapakita ko. Pero hindi ganun ka thorough na kung ano yung hotel na to, yung mga gano'n. Pero dito sa Bulabog, nagawa natin yun. At least may idea kayo. Ulit. Okay. Okay, so guys, we are done here. May aso. Paano siya makakababa? I'll go first, ha? Oh, wag kayo, kasya ako. Halitong daan mo. Ayan. Ayan. Alright, so, tara. Lakarin natin to. Pakita ko sa inyo yung dadaanan natin para at least may idea kayo pag nandito kayo kung ano nga ba yung meron dito. Basta aking Club Galaxy daw, tapos may mga habal-habal na dyan. Actually guys, kung sanay naman kayo magmotor, mas mura pa rin ang habal-habal compare sa e-trike. Kasi yung e-trike, good for 6, 7, minsan good for 10 pa nga ata. So kaya kung mag-isa lang kayo, medyo mahal, pricey. Pero kung marami naman kayo, pwede kayo maghati-hati. Ayan sila, oh. Good morning po. Ayun, yung pinapakita ko kanina na close na, hindi na pwede pumasok doon. Pero may nakita kong hagdanan. Siguro pwede dati na umakyat doon. Ay, ano to? Guys, so nag-close na resort. Nadaan ako, hindi ko napakita kung ano yung pangalan kasi nakatago. Madumi yung swimming pool, so wala na siya. Tahimik. Sige nga, last look nga tayo. Pakita ko lang sa inyo bago tayo bumalik. Baka hindi kasi tayo bumalik dito. Saka na. Ayun, close na siya talaga. Tapos karamihan dito naka-solar. Kaya yung mga light, yung street, merong may lights sa gabi. Ayan doon yung swing. Ayan. Okay. So pakita ko sa inyo ulit. 'Di ba sobrang tahimik ng dagat. Tsaka sarap maligo. Dito sa part na to medyo malinis. Tapos ito. Ito may mga bangka dito. Pero hanggang ngayon, do parang ang dami ng bangkado. Baka nag-start na yung mga water activities. Then may mga paparasin. Ito, medyo andito yung mga bangka kasi. So dito masarap mag-swimming. Ito lang na part na to. Ayun. Siyempre, ayun enjoying Boracay. Tapos nakarin na natin. Hindi ko pa alam kung talagang may habal-habal dito, ha. Parang piling ko naman kasi na siya, papuntang main road. Na lang, fast forward. Ganun. Oh, okay. Ito na nga, parang hindi siya main road, ha. Basta nasa ay, di. Parang ano ba 'yon? Parang 'di ba main road. Tapos ano yung tawag sa isa pang road na looban na. Hindi service road. Hindi eh. Basta ganun. Ang daming aso dito na ganito, oh. Yung malalaking aso. Nakikita na, oh. Hello. So dito yung sinasabi. Okay. Kasi nga guys, ang mga dumadaan lang dito, motor. Kaya pala. Okay. Nice. Ang saya-saya. Ayan. Ay, mga parcel, oh. Tapos ito yung Club Galaxy. Ayan, Club Galaxy guys. Dito, papuntang main road. Ay, wait. Parang alam ko na to guys. Pag dinire-diretso nyo pala to, nandito yung nandito yung mangroves. Ito. Nandito pala sa side na to yung mangroves guys. Pag naka-land tour naman kayo, kasama yan. So, hihatid talaga kayo. Pero kung hindi, nag-hop on, hop off kayo, malayo yung bababaan nyo sa main road talaga ng Boracay. Pero kung maghabal-habal naman kayo, pwede yan. Yun nga lang, kaya wala masyadong e-trike na papasok kasi more on, private na yung nandito. Yun lang. Wala pang dumadaan. Sa lang, Astoria, Station 1. Aray ko. Sige kuya, let's go. Tama kuya, doon yung mangrove, di ba? Sa unahan pa siya. Sa unahan na. Sa mangrove sir. Kahapon sobrang ganda ng panahon, parang ngayon uulan na naman ata. Hindi nga umalis yung
Yung tawag dyan, yung activity, Activity, no? doon pa rin sa Doon kanila. pa rin, oo. Alam naman nila yan kung ano, kung... Yung weather, depende talaga. No? Pero yung schedule ng patawid, doon na sa kanila, sa Katban. Sa Katban na. Oo. Kasi sabi nila hanggang Monday daw, maganda panahon eh. So kaya nagano na sila doon, lumipat sila. Few moments later. Alright, so guys, we are back here sa ating accommodation. Ito yung accommodation pala natin. Okay, so we are done. So sana guys na-enjoy nyo. Ito lang palagi, oh. Ayan. Tinamad maglakad. So, ang nangyari, wala tayong habal-habal na nakita. Nung may dumaan na e-trike, kinuha ko na, ginalab ko na yung chance, 100. Okay na yon. Hindi mo na ako napagod. So gagawin natin guys, currently it is magte-10 pa lang, 2 minutes before 10. Maliligo muna tayo, pahinga ng konti, tapos mga 11 punta na tayo sa beach ulit para i-meet ko yung couple. Ayan, si Kuya daw tawag ko sa kanila. Kuya Dante tsaka si Ate Eliza. All the way from Texas, I think. Ayun. And kakain kami sa La Fiesta. Okay, so guys, again, kung na-enjoy nyo yung mga pinagagawa natin, please like this video and share. And also, syempre, kung first time yun sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. Okay? Guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Palagi kayo sasabi kasi gusto ko ganun yung ma-feel nyo at ganun yung gawin nyo. You will never get to this age again, so please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow!